Tayo po ngayon ay dadako sa pinakang sentro ng ating gawain ng pagsamba, ang pangangaral ng salita ng Diyos. At ngayong umaga ay pagpapatuloy ng ating mga aralang serye ng mga aral mula sa Birheng Pagilihi. At kinuha ng mga aral ang teksto sa unang 7 talata ng bahagi ng pagbasa kanina sa Lucas 2, talata 1 hanggang 7. Nais ko pong tawagin ang ating mga aral, si Pastor Romy Indaya. Isang mapagpalang araw ng Panginoon din sa inyo, mga kapatid, at ganitong panahon. Kaya nagpapasalamat sa Panginoon na tayo ay pinituloy ulit dito sa ating bahay sambahan. At kahapon ay natuloy din pagdiwang ng marami ang Pasko. Pagaman marami sa ating mga kababayan ang nagdurusa dahil sa sinapit sa bagyong Odette. Ang karamihan ay nagsaya, nagbakasyon sa mga paboritong puntahan gaya ng Baguio, Tagaytay at Boracay. Kung pagninilayan natin ang tunay na dahilan ng pagdiriwang na ito, ay masasalamin natin sa dalawang mukha noong sitwasyon ito sa ating bansa, ang talagang diwa ng Pasko. Pagdiriwang dahil sa pagdating ng pag-asa sa abang kalagayan ng sanlibutan. Ito ang larawang ipinipinta ng salaysay ng kapanganakan ni Jesus dito sa ating teksto. Puntahan natin yung magiging teksto natin ngayong umaga sa Lucas, Kabanata 2, talata 1 hanggang 7. Luke 2, 1-7. Kalawang kabanata ng Lucas, talata 1 hanggang 7. Nang mga araw na iyon ay lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar upang magpatala ang buong daigdig. Ito ang unang pagpapatala na ginawa nung si Quirinio ay gobernador sa Syria. Pumunta ang lahat upang magpatala, bawat isa sa kanyang sariling bayan. Umahon din si Jose mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, patungo sa Judea, sa lungsod ni David na tinatawag na Bethlehem, sapagkat siya ay mula sa sambahayan at lipi ni David, upang magpatalang kasama ni Maria na kanyang magiging asawa, na noon ay malapit ng manganak. Samantalang sila ay naroon, dumating ang panahon ng kanyang panganganak. At kanyang isinilang ang kanyang panganay na anak na lalaki, binalot niya ito ng mga lampin at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat walang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Kayo muna ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay muling dumadalangin, lumalapit sa iyo para hingin ang pagpapala ng pagbibigay liwanag sa mga salitang ito ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Samahan mo ang pangangaral ng iyong salita, na nawa ang iyong mga salita, Panginoon, ay maging maliwanag at makapag-ministeryo sa bawat isang naririto, maging sa mga makikinig sa live stream nitong aming panambahan. Pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang aming pagninilay na ito, ikaw ang maluwalhati sa aming mga matuklasan. Ito bidalangin namin sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Yung nakaraang linggo, kinuha natin mula sa awit ni Maria ang mensahe na ang pagninilay sa dakilang biyaya ng kaligtasan ay nagpapaibayo, nagpapasigabo lalo ng papuri at pagluwalhati sa Diyos. Tatlong bagay ang pinuna natin na pinagnilayan ni Maria na masasalamin doon sa kanyang awit. Una, yung kanyang pansariling kaligtasan. Siya ay nagpapasalamat sa kanyang kaligtasan. Si Maria ay nangangailangan din ng tagapagligtas. Wala siyang inaangking merito o pagiging pagkakarapat-dapat doon sa pagpapala na yon ng Panginoon. Kaya yung totoong karanasan ng biyaya, kapag ating pinagninilayan, ito ang nagbubunsod sa atin na magpasalamat at maibayong magpuri
sa Panginoon? Ito ba'y ating nagagawa? Napagninilayan ba natin kung anong dakilang pagpapala ang ipinagkaloob sa atin? Kapag hindi natin ito ginagawa, mapapaliwala, nawawalang bahala yung mga pagpapala na meron na tayo kay Jesucristo at hindi rin tayo natututo ng totoong pagpupuri. Tayo dumadalo sa panambahan na nagiging mga going through the motion na lang dahil nandun kasi kailangan, nandun kami kasi nandun yung mga parents ko. Wala yung totoong pagpupuri sapagkat kung hindi natin ang pagninilayan yung dakilang pagpapala ng kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon sa kanyang biyaya lamang, walang pagkakarapat-dapat saan man sa atin. Ang dapat sa atin, parusa. Ang dapat sa atin, itapon sa impyerno. Subalit, kabaliktaran ang binigay sa atin ng Panginoon. Kaya mahalaga na pinagninilayan natin yung ating pansariling kaligtasan na mapuspos tayo ng kagalakan na araw-araw, huwag natin pagsawaan na pagnilayan ng Ebanghelyo at ang mga pagpapala nito ay mga pagpapalang espiritual. Kahit na tayo hikahos, kahit na yung mga kapatid natin, kung sila'y nagninilay sa pagpapala ng kaligtasan, kahit nasa lanta, makakapagpuri sa Panginoon sapagkat hindi apektado, hindi kayang wasakin ng anumang bagyo ang mga pagpapala, hindi kayang liparin ng pinakamalakas ng hangin ng mga pagpapalang meron na tayo kay Jesucristo. Kaya mahalaga na pinagninilayan yung pansarili nating kaligtasan. At ikalawa, yung karakter ng Diyos. Sabi ni Maria, pinuna ni Maria, ang Diyos ay banal ang kanyang pangalan. At sa kanyang kabanalan, alam ni Maria yun sapagkat siya ay babad rin sa salita ng Diyos. Yung masasalamin doon sa kanyang awit. Pinuna natin yun. Na punong-puno ng lumang tipan ang awit ni Maria, yung awit na kanyang binigkas ay nanggagaling sa pagiging babad sa salita. Yung kanyang pag-iisip ay babad sa salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ay nananahan sa kanyang puso. Kaya kilala ni Maria ang Diyos ay banal. At dahil sa kanyang kabanalan, ang dapat sana sa kanyang bayan ay parusa. Subalit, nagbigay. Ito, pinagbubuntis ko yung aking tagapagligtas. Kumbaga, yung naiisip ni Maria. Samantalang ang dapat sa amin ay parusa, hatol. Subalit, sa biyaya ng Diyos, sa kabila, nung ang Diyos ay napupuot sa kasalanan at dapat tayong matakot sa Diyos, subalit binigyan niya ng tagapagligtas ng kanyang bayan. Kaya sa kahabagan lang at biyaya ng Diyos, tayo nagtatamo ng mga pagpapalang ito, nagtamo ng pagpapalang ito. At yun yung alam ni Maria yun, pinagbulayan niya yun. Ang Diyos ay banal na hindi sana maaaring magkaloob ng ganitong pabor, subalit ang Diyos nga ay mapagbiyaya. Kaya yung wastong pagninilay sa kabanalan ng Diyos ayon sa Ebanghelyo ay magbubunsod ng mas malalim na pagpupuri at pagluwalhati sa dakilang pabor na ito ng Diyos sa atin. At ikatlo, yung katapatan ng Diyos sa kanyang tipan. Binalikan niya, binanggit niya si Abraham. At yung tipan ng Diyos sa kanya, inalala niya yung pangako ng Diyos kay Abraham na isang binhi ni Abraham ang magiging pagpapala ng lahat ng mga bansa. At eto ngayon, ipinagbubuntis ko yung binhi ni Abraham, yung binhi ni David, yung anak ni David. Na alam ni Maria yung mga bagay na yun. Kaya siya'y nagpuri sa katapatan ng Diyos sa kanyang tipan. Kaya ang hamon sa atin, si Maria ay maging huwaran sa atin ng mga mananampalataya na malalim at maibayo ang pagpupuri sa Panginoon. Hindi yung itinataas siya ng sobra at dinadasalan
hindi natin o tinatanggihan natin yung ganong pagpaparangal kay Maria sapagkat si Maria ay huwaran ng isang tapat na mananampalataya, ng isang mananampalataya na nakakaalam ng kung anong pabor ang ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Ngayon, lalaktawan muna natin yung kasunod na tagpo. Sa susunod na linggo na natin pag-aralan, dadako tayo sa salaysay ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Si Maria sa tagpong ito ay kabuwanan na sa kanyang pagbubuntis. Anumang araw, maaari na siyang manganak. Pero dahil sa utos ni Augusto Cesar na ang buong nasasakupan ng Roma ay kinakailangan magpatala, merong census na ipinag-utos si Augusto Cesar, kung kaya't ang buong kilalang daigdig noon ay kinakailangan magpatala sa kani-kaniyang mga lugar na pinanggalingan. At sila, Jose at Maria, palibhasa pareho silang kani David, umuwi sila sa lungsod ni David na kanilang ninuno. At kung sila'y naroon sa Bethlehem, doon na inabutan si Maria ng panganganak. At doon sa mga sirkumstansya ng kapanganakan ni Jesus, ay dito sa salaysay ni Lucas, makikita natin ang soberanong paghimasok ng Diyos sa kasaysayan, sa kalagayan ng kanyang bayan para sa katuparan yung kanyang layunin ng pagliligtas. Ito yung gusto kong pagtuunan natin sa mensahe na ito. At ganito yung mensahe na nais kong kunin natin dito sa ating teksto. Sa kapanganakan ni Jesus ay soberanong paghimasok ng Diyos sa kasaysayan. Yung kapanganakan ni Jesus, yun ay soberanong paghimasok ng Diyos sa kasaysayan para isakatuparan ng kanyang layunin ng pagliligtas sa kanyang bayan. Ang kapanganakan ni Jesus ay soberanong paghimasok ng Diyos sa kasaysayan upang isakatuparan ng kanyang layunin ng pagliligtas sa kanyang bayan. Sinimula ni Lucas ang kanyang salaysay sa pamamagitan ng pagbanggit sa utos na inilabas ni Augusto Cesar na dapat magpatala ang buong daigdig. At sa pamamagitan ng utos na ito, isinakatuparan ng Diyos ang isang kaganapan na matagal nang itinakda ng Diyos, ang kapanganakan ng tagapagligtas na lalo nang hinihintay ng kanyang bayan. Pagnilayan natin ang tatlong bagay dito sa salaysay. Una, ang panahong soberanong itinakda. Ang panahong soberanong itinakda. At ikalawa, ang naging sadya ng pagpapatala. Ang naging sadya ng pagpapatala. Naging layunin ng pagpapatala. At ikatlo, ang kapanganakang dukha. Ang kapanganakang dukha. So una, ang panahong soberanong itinakda. Sabi nung pambungad sa salaysay sa verse 1 hanggang verse 3, ang mga araw na iyon, ng mga araw na iyon ay lumabas ang isang utos, ang isang decree mula kay Augusto Cesar upang magpatala ang buong daigdig. Ito ang unang pagpapatala na ginawa ng si Quirinio ay gobernador sa Syria. Pumunta ang lahat upang magpatala bawat isa sa kanyang sariling bayan. Pinanggalingan nila nang uwi yung mga tao, kaya busy-busy yung buong Imperyong Romano noong panahon na ito. Parang ganito rin, pagka holiday season, uwian. No? Puno-puno yung mga sasakyan, nagtatraffic kahit hanggang dito sa atin. Makikita natin dito yung pagtataon ng Diyos na laging perpekto. Sa kanyang pagkasoberano, ang Diyos ay naghanda ng pagkakataon at ng mga tao para sa katuparan yung kanyang walang hanggang layunin. Inilalahad dito ni Lucas yung tagpuan sa kasaysayan, yung setting sa kasaysayan ng kapanganakan ni Jesus. Si Jesus ay isinilang sa isang panahon at lugar sa kasaysayan na mahalaga ito. Hindi alamat ang Panginoong Hesukristo. Minsan may mababasa tayo sa internet, pagka nag-google ka nung halimbawa tungkol sa kapanganakan ni Hesukristo, merong mga hindi
mananampalataya na nagsasalaysay ng alamat umano ni Hesus Kristo, yung mangmang na impormasyon. Hindi nila nalalaman yung kasaysayan. Hindi nila alam na si Lucas ay isang maaasahang mananalaysay. Napatunayan ni Lucas o napatunayan ng arkeolohiya ang katunayan ng mga sinasabi ni Lucas dito sa kanyang salaysay. Maraming nahuhukay na mga katibayan na tama si Lucas. Pinagdududahan si Lucas na sa kanyang mga informasyon na isinulat dito sa salaysay, pero napapawalang sala si Lucas ng arkeolohiya kapag may nahuhukay na mga artifacts, mga kung ano-ano mga bagay na nagpapatotoo doon sa sinasabi ni Lucas. So nilalahad ni Lucas na ang Palestina noong panahong yon nasa ilalim ng Imperyong Romano at ang emperador ay si Augusto Caesar. Si Augusto Caesar ay pamangkin ni Julius Caesar. Si Augusto Caesar ang unang emperador ng Imperyong Romano. Nung paslangin ng mga senador yung kanyang tiyuhin, si Julius Caesar sa pangunguna ni Brutus at ni Longinus, si Augustus Caesar, si Augustus ay umuwi para siya ang siya kasi ay inampon ng kanyang tiyuhin na si Julius Caesar at naging tagapagmana ng imperyo. So si Augustus Caesar ang unang-unang emperador. Siya ay naghari mula 27 BC hanggang 14 AD. At sa kanyang pamumuno, ang Roma ay naging mas maunlad at masagana. Ang buong sanlibutan noon ay nagtatamasa ng kapayapaan na tinatawag na Pax Romana, Roman peace o kapayapaang Romano. Sabi ng ilang mga mananalaysay, kapayapaang may latigo, sapagkat yung magugulo pinatatahimik ng mga Romano. Kaya merong Pax Romana. Ang buong kilalang daigdig ay napapailalim sa kapangyarihan ng isang makapangyarihang mananakop. At yung layunin ng utos ay upang magpatala, nag-census, magpalista ang lahat ng mga nasasakupan ng Imperyong Romano, yung buong daigdig, upang magpatala raw ang buong daigdig. Yung census ay pagpapatala para sa layunin ng pagbabayad ng buwis. Ang pamahalaang Romano ay nagpapataw ng buwis sa lahat ng kanilang mga sinakop. Yung mga sinakop nila, nagbabayad ng buwis para siyang pantustos sa pamamahala ng Imperyong Romano. Yung kanilang mga mamamayan ay hindi pinapatawan ng ganitong mabibigat na buwis. Yung mga nasasakupan nila ang nagbubuwis para sa gastusin ng pamahalaang Romano. Dito sa tagpuang ito nangyari ang kapanganakan ni Jesus. Sabi sa Galatia 4:4, nang dumating ang ganap na kapanahunan, yung perpektong panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak at ipinanganak ng isang babae, ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Itong sitwasyon ng buong daigdig ay maaari nating gamiting talinhaga ng kalagayan ng tao. Ang tao, ang buong sangkatauhan ay nasa ilalim ng makapangyarihang mananakop na nagpapahirap sa atin, sa tao. Si Satanas yun. At ang ginagamit niyang kapangyarihan para magpahirap sa mga tao ay ang kasalanan. So, pwede nating ilapat doon sa sitwasyon ng sangkatauhan, yung kalagayan ng buong daigdig sa ilalim ng pamahalaang Romano. Sa kalagayan ito ng sanlibutan, nang himasok ang Diyos upang iligtas ang kanyang bayan. Kaya dito sa salaysay, bingit sa kaalaman ni Augusto Caesar, ang kanyang utos, ang kinasangkapan ng Diyos para ibigay sa sanlibutan ang tagapagligtas ng kanyang bayan. Sa panahong soberanong itinakda ng Diyos, kinilos
ng Diyos ang emperador ng Roma para mag-utos ng isang census na saklaw ang buong sanlibutan, at dahil doon, sina Jose at Maria ay kinailangang umuwi sa Bethlehem kahit kabuwanan na noon ni Maria. So anong punto pinapakita dito sa atin? Ang Diyos ay soberanong nanghihimasok sa kasaysayan para ipatupad ang kanyang layunin sa panahong itinakda ayon sa kaniyang kalooban. Maraming panahon sa kasaysayan na maaari nating tingnan sa isip natin na tamang panahon sana para tuparin ng Diyos ang kaniyang panukala na magligtas ng kanyang bayan. Maraming panahon sa kasaysayan ng Israel na iniisip natin na yun na sana yung tamang kapanahunan nung panahon ni David, nung panahon ni Solomon. Yun sana ang tamang kapanahunan para isilang ang tagapagligtas. Pero hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Hindi yun ang nangyayari, sapagkat ang Diyos ang naghahari sa kasaysayan. Yan ay isang bagay na dapat nating maunawaan. Ang kasaysayan ay pinaghaharian, lubos na pinaghaharian ng Diyos. Ang Diyos ay naghahari sa mga pamahalaan. Si Augusto Cesar ay nasa ilalim ng pamamahala ng Diyos. Bagamat si Augusto Cesar ang nagbigay ng utos, yun ay sa kalooban ng Diyos. Hindi mangyayari ang utos ni Augusto Cesar kung hindi kalooban ng Panginoon. Lahat ng mga naluluklok sa katungkulan sa pamahalaan ay Diyos ang nagtatalaga o ang nagtalaga at nagtatag. Ito ay malinaw na itinuturo sa buong Biblia. Sa Lumang Tipan, halimbawa, sa Kawikaan 21, talata 1, ang puso ng hari ay nasa kamay ng Panginoon na parang batis ng tubig. Ibinabaling niya ito saan man niya ibig. Hari yun. Yung hari, ang utos ng hari, hindi mababali. Pero ano sinasabi nitong salita ng Diyos? Ang puso ng hari ay nasa kamay ng Panginoon na para raw batis ng tubig. At ibinabaling niya kung saan niya gustong gawin, kung saan niya gustong ibaling. At ganoon ang nangyari kay Augusto Cesar. Sa Ezra 1:1 hanggang 3, ng unang taon ni Ciro, si Cyrus, ang hari ng Persia na lumupig sa kaharian ng Babylonia, nasa imperyo ng Babylonia. Noong unang taon ni Ciro na hari ng Persia, upang ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng bibig ni Jeremias ay maganap, kinilos ng Panginoon ang espiritu ni Ciro na hari ng Persia. Kaya't siya'y gumawa ng pahayag sa kanyang buong kaharian at isinulat din ito. Ganito ang sabi ni Ciro na hari ng Persia: ibinigay sa akin ng Panginoon na Diyos ng langit ang lahat ng kaharian sa lupa, at inatasan niya ako na ipagtayo ko siya ng isang bahay sa Jerusalem na nasa Huda. Sino man sa inyo ang kabilang sa kanyang buong bayan, naway sumakanya ang kaniyang Diyos at pumunta siya sa Jerusalem na nasa Huda, at muling itayo ang bahay ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Siya ang Diyos na nasa Jerusalem. Sinong nagsasalita? Si Ciro, yung emperador, na yung hari na lumupig sa kaharian ng Babylonia. Kinilos daw ng Panginoon ang espiritu ni Ciro. Ganyan ang ginawa ng Diyos dito sa ating salaysay. Bagamat hindi binabanggit, ganoon ang nangyari. Naglabas ng utos si Augusto Cesar para mangyari ang kalooban ng Panginoon. At sa Bagong Tipan, sabi sa Roma 13, 1 at mga sumusunod, ang bawat tao ay magpasakop sa mga namamahalak otoridad, sapagkat walang pamamahala na hindi mula sa Diyos, at ang mga pamahalaang iyon ay itinalaga ng Diyos. Gawin mo ang mabuti at magkamit ka ng kapurihan mula sa Kanya
sapagkat siya, yun daw namumuno sa pamahalaan. Siya ay lingkod ng Diyos para sa kabutihan mo. So ang hamon sa atin dito, tayo'y magtiwala na ang Diyos ang naghahari sa buong daigdig, pinamamahalaan niya, kasaysayan, lahat ng mga pamahalaan nasa kanyang pamamahala. Kaya tayo ay magkaroon ng kaaliwan na ang Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo at ating mabuting Ama ay naghahari sa lahat. Walang kaganapan sa buong sangnilikha na hindi niya pinamamahalaan. Siyang namamahala sa mga kaganapang nakapalibot sa kapanganakan, o siyang namahala sa mga kaganapang nakapalibot sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Siya rin ang namamahala sa mga kaganapang nangyayari sa daigdig, sa ating mga buhay. Kaya tayo magtiwala, nagdadahin niya tayo hanggang sa dulo ng kanyang mabuting layunin. Anong aplikasyon natin dito ngayon? Sa panahon na naman ng eleksyon, maniwala tayo sa katotohanan ito na ang Diyos ang nagluluklok at nagbababa ng mga nanunungkulan sa pamahalaan. Bumoto tayo ng ayon sa sariling conviction at huwag tayong mag-away-away. Marami tayong nakikita mga post sa Facebook, mga Kristiyano nag-aaway-away sa kanilang mga manok na politiko na tumatakbo sa pagka-presidente. Huwag tayong mag-away-away, walang husgahan na kapag hindi si ganito ang ibinoto mo, kayo ay tiwali at panig sa magnanakaw. Mali yun. Tayo ay mga mananampalataya na naniniwala sa pagiging soberano ng Diyos. Siya ang nagtatatag o naglalagay sa katungkulan ng mga namumuno sa pamahalaan. At ikalawa, ang naging sadya ng pagpapatala. Sabi sa verse 4, umahon din si Jose mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, patungo sa Judea, sa lungsod ni David, na tinatawag na Bethlehem, sapagkat siya'y mula sa sambahayan at lipi ni David, upang magpatalang kasama ni Maria na kanyang magiging asawa, na noon ay malapit ng manganak. Hindi lang sa pagkalahatang kasaysayan ng daigdig, kundi maging sa personal na buhay ng bawat tao. Ang Diyos ay soberanong nangangasiwa upang tuparin ang kanyang mabuting layunin. Dahil nga sa utos ni Augusto Cesar, kinailangang maglakbay ni Jose at Maria patungo sa Bethlehem. Kahit nakabuwanan na ni Maria, hindi binanggit sa salaysay kung meron bang sinakyang asno o naglakad. At karaniwang kasing pamamaraan ng paglalakbay noon, naglalakad. Kaya kung naglakad, matagal ito. Yung layo ng Nazaret sa Bethlehem ay humigit kumulang 112 kilometers. 112 kilometro. Nung ginugel ko yan, mula Calawag hanggang SM Lucena. Yun, yung distansya. Nung Nazaret, patungo sa Bethlehem. Hindi madali yung paglalakbay. Dahil si Maria ay kabuwanan na. Bagamat sa panahon na ito, sa puntong ito ng kasaysayan, sa providensya ng Diyos, ang pamahalaang Romano ay meron ng maayos na mga kalsada, yung tanyag ng mga Roman roads. Yung mga kalsadang ginawa ng mga Romano na pinagdugtong-dugtong nila ang mga lungsod at mga bayan-bayan na kanilang nasasakupan para madaling pamahalaan, madaling puntahan. Kaya may maaayos ng mga kalsada nung panahon ito, pero hindi pa rin yung madali para kay Maria. Sinasabi ng ilang komentador na lalaki lang ang talagang kinakailangang magpatala. Ito ay sinasaad sa verse 4. Umahon din si Jose upang magpatala. Kaya bakit isinama pa niya si Maria na ikabuwanan na nung panahong iyon at mahirap para sa kanya ang paglalakbay? Bakit hindi na lang siya naiwan sana sa Nazaret
at hayaang siya ay paanakin ng mga hilot doon habang si Jose ay nagpapatala sa Bethlehem. Sa panukala ng ilang mga komentador, ito ay dahil sa pagsasaalang-alang ni Jose sa kalagayan ni Maria. Kaya niya isinama ito. Iniingatan niya si Maria sa kahihiyan at panghuhusga ng mga tao. Kasi kung manganganak si Maria sa Nazaret, makukwenta ng mga tao na siya ay nagdalang tao nung hindi pa sila nagsasama ni Jose. Hindi ba pinag-isipan ni Jose, nahihiwalayan niya ng lihim? Si Maria kasi natuklasan siya'y buntis. Hindi pa sila nagsasama. Yun ay makukwenta yun ng mga tao. No? Yung mga tao mag-iisip, teka muna, ba't nanganak na ito? Di ba, ilang buwan pa lang sila nagsasama ni Jose. Marahil 6 na buwan. Ba't manganganak na? So, yun yung maiisip ng mga tao at si Maria masasalang sa kahihiyan at gayon din, ang magiging konklusyon nila ay nangalunya si Maria at si Jesus ay magiging anak sa pagkakasala sa kanilang paningin. So, sa kalooban ng Panginoon, kanyang kinilos din si Jose na isama si Maria at nang sa gayon, doon na sa Bethlehem, manganganak. Malayo doon sa mga, ano ba tawag nila doon sa mga chismosa ngayon? Yung mga yun, malalayo doon sa pag-uusap-usap ng mga tao. Kaya para maiwasan yung sitwasyon, isinama ni Jose si Maria sa Bethlehem. Pero yun ang talagang itinakda ng Diyos na mangyari. Si Maria ay dapat mapapunta sa Bethlehem at doon manganak sapagkat kailangang matupad yung propesiya sa Mikas 5, talata 2. Ngunit ikaw, Bethlehem sa Efrata, na maliit upang mapabilang sa mga angkan ng Huda, mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa na magiging pinuno sa Israel, na ang pinagmulan ay mula ng una, mula ng walang hanggan. So sinasakatuparan ng Diyos yung kanyang layunin na ang Mesiyas ay maipanganak sa Bethlehem sa lungsod ni David sa pamamagitan ng mga sirkumstansya ni Jose at Maria. Ginamit ng Panginoon ang utos ni Cesar at ang sitwasyon ni Maria para tiyakin na ang kanyang bugtong na anak ay nasa tamang lugar at nasa tamang panahon at maipanganak ito sa Bethlehem. 42 salinlahi sa humigit kumulang 1,000 taon ang pinangasiwaan ng Diyos mula kay David hanggang kay Hesus Kristo. At kung mula naman kay Abraham, humigit kumulang 1,800 taon. Kung galing kay Adan, kulang-kulang 4,000 taon na napakaraming mga pangyayari ang pinamahalaan ng Diyos para imaihanda ang mga bagay-bagay sa pagdadala ng kanyang anak sa daigdig para isakatuparan ang kanyang layunin ng pagliligtas. Mula kay Adan, 4,000 taon, napakaraming mga babae, napakaraming mga pag-aasawahan ang pinangasiwaan ng Diyos para lumabas, lumitaw yung birhen na si Maria na siyang manganganak ng kanyang bugtong na anak na tagapagligtas ng kanyang bayan. So anong pinapakita sa atin dito? Pinagtitiyak ng Diyos ang lahat ng mga sirkumstansya sa buhay upang isakatuparan ang kanyang pangkaligtasang layunin. Walang hindi sadya sa mga naganap kina Jose at Maria. Lahat ay ayon sa pagtatalaga ng Diyos para sa kanyang anak na kanyang ibinigay na tagapagligtas natin. So paano natin ito mailalapat sa ating kalagayan? Hindi aksidente na tayo ay narito sa iglesia. Hindi aksidente na tayo napabilang sa Grace Reformed Baptist Church. Hindi aksidente na kayo'y naririto at nakakapakinig ng pangangaral ng Ebanghelyo. Gayon din sa inyo na mga nakakapanood ng Facebook Live. Pinagtitiyak ng Diyos
ang lahat ng bagay upang makarating sa kaniyang nilalayon na makapakinig ng Ebanghelyo, ang balita na merong tagapagligtas na ibinigay ang Diyos upang inyong kilalanin at sampalatayanan. Kaya sa inyo, na mga wala pa kay Jesucristo, kayo ay tinatawagan. Naririto, ginawa ng Diyos mula kay Adan na 4,000 taon ang kanyang pinamahalaan para maisilang ang tagapagligtas. Para kayo ay magkaroon ng Jesucristong sasampalatayanan at sa pagsampalataya sa Kanya, kayo ay maliligtas. Sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. So ayan yung soberanong pagtatakda ng panahon, ang yung naging sadya ng pagpapatala ni Jose at ni Maria, at ikatlo, yung kapanganakang dukha. Sabi sa verse 6, samantalang sila'y naroroon, dumating ang panahon ng kanyang panganganak at ang kanyang isinilang, ang kanyang panganay na lalaki, binalot niya ito ng mga lampin at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat walang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Si Maria ay doon na sa Bethlehem inabutan ng panganganak. Nabatay nga sa propesiya 5, talata 2, ay siya talagang layunin ng Diyos na ang Birheng si Maria ay sa Bethlehem manganak, magsilang noong kanyang bugtong na anak. Pero pansinin natin yung sirkumstansya ng kanyang kapanganakan. Siya ay ipinanganak sa napakahamak na kalagayan. Isang sanggol na nakalagak, nakahiga sa sabsaban. Nung sila ay dumating sa Bethlehem, oras na ng panganganak ni Maria, nung gabi, hindi natin alam kung nakapagpatala na si Jose, no? Hindi binanggit. Na basta, habang daw sila ay naroroon, samantalang sila ay naroroon, dumating yung oras ng panganganak ni Maria. Si Jose, eh sigurado meron namang kamag-anak doon, no? Sa Bethlehem, maliit na bayan lang ang Bethlehem. Maliit na lungsod lang ang Bethlehem. At yung kanilang, sa kanilang kultura noon, welcome, yung mga tahanan ay bukas sa mga manlalakbay, sa mga dayuhan, sapagkat pinag-uutos sa kanila yon ng Panginoon sa lumang tipan. Kaya, yung sinasabi na walang lugar para sa kanila sa panuluyan, ay hindi yun yung impression natin na ngayon, na para bagang merong mga hotel dyan na punong-puno. No? Sabi ng ilang mga komentador, hindi naman upahang bahay panuluyan ang tinutukoy dito, kundi yung tinatawag sa Griego na kataluma, tuluyan ng mga bisita. At yung sinasabing walang lugar, walang angkop na mapaglagyan doon sa bagong silang na sanggol. Nanganak sa bahay si Maria, pero walang angkop na lugar na mapaglagyan doon sa sanggol. Dahil marami nga rin namang bisita, dahil magpapatala. Yung mga kamag-anak ni Jose, siyempre, nagdatingan din doon. So puno yung bahay. No? Nagsilang siya doon sa kabahayan, hindi naman hahayaan ng kanyang mga kamag-anak na si Maria, doon sa kural ng mga hayop, mga nganak. So, nanganak siya doon sa kabahayan, lamang walang mapaglagakan noong sanggol. Kaya, yung naging crib nung bagong anak na si Jesus, yung sabsaban ng mga hayop. Yun yung naging crib, naging kuna niya na pinaghahigaan sa kanya. At iyon ay naglalarawan ng kapakumbabaan ng ating tagapagligtas. Ang ikalawang persona sa Diyos, nakataas-taasan, pinakamakapangyarihan sa lahat, sinasamba doon sa langit, at sinasabi nga sa Juan 1:3 na siyang manlilikha. Ngayon ay isang sanggol na nakabalot sa lampin at nakahiga sa sabsaban. Ang Panginoon na sinasamba sa langit ay nagpakababa para tayo mailigtas, para tayo tubusin.
Ito ang mabuting balita ng kaligtasan. Ang dakilang Panginoon ay naging sumpa at nagpakadukha alang-alang sa atin. Sabi sa 2 Korinto 8:9, sapagat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, na bagaman siya'y mayaman, subalit alang-alang sa inyo ay naging dukha, upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan ay maging mayaman kayo. Ibig sabihin, mahangot tayo sa ating karukhaan. Hindi naman yung kayamanang pandaigdig ang tinutukoy dito. Mahangot tayo sa kalagayan natin ng ating karukhaan sa harap ng Diyos. Wala tayong maihaharap sa Diyos. Sa kanyang pabor, sa kanyang biyaya, siya'y naging dukha. Hindi inalintanan ng Diyos na siya ay pagsarhan ng matutuluyan upang tayo ay makapasok at makapanuluyan sa pabor ng Diyos. Ito yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ito yung kanyang pagpapakababa. Ito yung inaawit doon sa Filipos 2:5-11, na bagamat siya'y nasa anyo ng Diyos, hindi niya itinuring na isang bagay na ipagdadamot yung kanyang karangalan, bagkos ay hinubad niya yung kanyang karangalan at umako ng pagkatao at nagpakababa, naging alipin at namatay sa krus. Ganito ang kataas-taasang Panginoon nang siya'y pumasok sa kasaysayan, nang siya'y pumarito para tayo tubusin, ay nagpakarukha, nagpakababa. Sa isang pagbisita ni Queen Elizabeth sa US, yung mga reporters ay galak na isa-isahin yung i-report yung mga dalang gamit at mga pangangailangan ng reyna ng Britanya. Yung kanilang ini-report na halos 5 tonelada yung timbang ng mga abubot at mga kagamitan na daladala ng reyna sa maikling pagbisita. Napakaraming damit. Imagine niyo 5 tonelada sa sandaling pagbisita at napakaraming mga alalay. Sa maiksing pagbisita, tinataya na hindi kukulangin sa 20 milyong dolyar yung kanyang gastos. Yun yung reyna ng Britanya. Ikumpara natin sa kataas-taasang Panginoon ng langit na sinasamba ng mga anghel, nagmamay-ari ng lahat ng bagay, nagmamay-ari sa atin. Nung siya'y pumarito, nagpakadukha. Sa kanyang pagpasok sa buhay sa lupa, siya ay sa isang sabsaban, inihiga. Walang mga reporters na naroon. Sabi nga ng isang komentador, sa pinakadakilang pangyayari sa kasaysayan ng sangkatauhan, marahil ay mas marami pang mga hayop kaysa mga tao ang sumaksi at sumalubong sa kanyang pagdating. Ang mensahe ng Pasko ay wala sa mga palamuti at mga tradisyong pangkultura na ginagawa ng mga tao ngayon. Ang diwa ng pagkakatawang tao ay pagpapakababa. Ang kataas-taasang Diyos, ang ikalawang persona sa Diyos, ay nagpakababa para tayo hanguin sa kinasasadlakan natin sa kasalanan. Siya ay pumarito upang tayo ay tubusin mula sa sumpa sa pamamagitan ng pagiging sumpa. Sabi sa Galatia 3:13-14, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay naging sumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy, upang kay Kristo ang pagpapala ni Abraham ay dumating sa mga hintil, upang ating tanggapin ang pangako ng Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Ganyan ang tagapagligtas na isinilang noong gabing iyon.
at yung diwa ng kanyang pagsilang ay pagpapakababa. Kaya tayo na mga nasasadlak sa kasalanan ay kanyang inabot. Kaya siya nagpakababa dahil napakababa nung kinahulugan ng tao sa kasalanan. Hanggang doon, sa kabababaan na yun, siya ay bumaba para tayo abutin. At yan ang pagpapala ng kaligtasan na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Nung siya ay pumarito para tayo hanguin doon sa napakababang kalagayan na kinasadlakan natin. At sa inyo na mga wala pa kay Jesucristo, itong kanyang ginawa, nawa ay manawagan sa inyo ng pagsampalataya sa Kanya. Siya ay pumarito para abutin ng makasalanan. At kung ikaw ay kumikilala na ikaw ay nasa ganyang kalagayan, kumikilala na ikaw ay makasalanan at hindi ka karapat dapat pagkalooban ng anuman na pagpapala ng Diyos, si Jesucristo ibinigay niya para iyong maging tagapagligtas, para iyong maging daan ng pagbabalik loob sa Diyos. Ang sino mang nagsisisi sa kanyang mga kasalanan at sumasampalataya, kumikilala kay Jesucristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, ay merong pangako ng katubusan, ng kaligtasan. Kaya kayo'y tinatawagan na sumampalataya sa mabuting balita na ito, na ang kataas-taasang Diyos ay nagpakababa para maging manunubos ng makasalanan. Sumampalataya ka kay Jesucristo at ikaw ay tiyak na maliligtas. At tayo na mga kumikilala sa Kanya, nawa mas ma-appreciate natin, mas mapahalagahan natin ang ating katubusan sapagkat napakalaking sakripisyo ng Ama at ng Anak yung ating kaligtasan. Ang kataas-taasang Diyos ay bumaba sa kabababaan para tayo hanguin sa ating mga kasalanan. Tayo manalangin.